ano, Lynn? Yes, Mr. Chair. Do you know a certain Alvin Constantino? Yes, Mr. Chair. What is your relationship with Alvin Constantino? He worked with me po. As a chief of staff? Yes po. So, siya yung COS mo when you run for congressional bid in Quezon City. Now po. Yes, and founder and leader of Confederate Sentinels of God. Yes, Mr. Chair. And he also ran for councilor in District 6 in 2022. Yes, Mr. Chair. You know what, a certain Ted Lazaro Yes, Mr. Chair. is also your Yes, Mr. Chair. employee? Okay. Yung bang pangalan ng asawa mo is Sean Wei Lin or Lin Sean Wei. Alam mo, actually, nagugulo ako eh. Anong pangalan talaga? Mr. Chair, yung last name po is Lin. Lin. Ang first name po niya is Wishong. Wishong. Yes po. Okay, so kanina sinasabi mo, hindi siya Alan Lim, correct? Yes po, Mr. Okay. Chair. So, Wishong Lin. So, ang Yes, tawag mo Mr. sa kanya Chair. pag nasa bahay is Wishong. May tawagan po kasi kami. So, hindi. I mean, pag tinatawag mo siya ng pangalan niya, anong tinatawag mo sa kanya? Wi o Shong? Wishong po talaga. So, ganun. So, kasi Pilipino tayo, di ba? Usually, kapag tayo, Pilipino, sometimes we tend to call our husband or our wife, di ba, in a Filipino name. Really, di ba? Kasi Pilipino tayo eh. Alam mo, tawagan mong Wishong. Well, anyway, sa inyo yun. So, hindi siya talaga si Alan Lim. No po, Mr. Alright. Chair. So, yun nangyari dun sa 2002 ba yun? Yung sa Cavite? Hindi si, ano yun? Hindi si Wei Sean Lin. Hindi. Hindi po si Lin Wishong po. Yeah, according to you, di ba? Hindi siya. Okay. So, dun sa pagdating naman po sa negosyo nyo, kaya kayo nagkaroon ng maraming pera is because of the Pogo, correct? Mr. Chair, Asa- bago pa po may Pogo, may pera na po ang asawa ko. Bago Okay. ko po siya nakilala, may pera na po siya. Alright, so, meron siya nung Sean Wei technology. Sean Wei Technology po. And one of these Sean Wei technology is to service provider, di ba? Ng mga Pogo. Master license po siya. Master license. Opo. So, can you kindly educate me on that field? Mr. Chair, ang involvement ko po sa Sean Wei is again po, sa back office po ako. Yung nag-aayos sa mga papers, Hindi, nagsisituate. tinatanong ko, tinatanong ko, yung Sorry po. Sean Wei technology. Yes. Siyempre, meron kayong 22, di ba? You have so many, 32 name of licensing nyo under your, Sean Wei. I think Sean Wei technology is one of those that was given yung mga subs licensee, correct? Tama po, Mr. Chair. At nagbibigay kayo ng service provider ng technology doon sa Pogo. Tama? Tama, Mr. Chair. Okay. And one of those that you have given your services is yung Oroon Incorporated sa Cagayan de Oro. Oro 1 po, Mr. Oro Chair. 1, yeah. Opo. And that is owned by Tony Yang. Corporation po yun eh. Yes, Wala namang pangalan pero po ni Tony si Yang Tony Yang, doon. Tony Yang, maestrado, di ba? Babalik, pakikita namin dokumento, kaso ang dami pa namin kakalkalin dito, but we know that Tony Yang owns etong Oro 1 Incorporated sa Cagayan de Oro. Ito yung ni-raid eh. Cagayan de Oro. Tama? po. Oh, yes, okay. Pero I don't know po kung na-raid po sila. Na-raid sila, nasa news. Hindi ka nagbabasa? Start po no. Oh, when was that, yung sa Porac, when this was raided by PAOK TF and the DILG, were you aware of this raid in the Pogo in Porac? Mr. Chair, nalaman ko lang po yun through news. Do you have an interest in Pogo doon sa Porac? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Were there a time that you have asked your COS, Alvin Constantino, na tulungan ka na ilabas yung mga gamit sa Porac? No, Mr. Chair. Wala Was po kaming there- business sa Porac Was po. there no communication between you No, and Mr. Alvin Chair. Constantino No, Mr. Chair. that you are asking him to find someone
from the PNP to help you in order to release all your things, documents, and pertaining to assets in the Porac, Pampanga? No, Mr. Chair. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Sige, I want to show you something. Can you show me figure 1, please? Ayan. Alvin, sino pwedeng tawagan sa Porac last time na binigay mo? Okay naman. Pero this time, mga need namin kaming ilalabas. Hahanap po ako, ma'am. Then update ko po kayo. And that's Alvin Constantino. And magkano or kami na mag-uusap? Need ko ibang number. Pagpapakausap mo ako. Paggawa kay Ted. Di ba you remember Ted and Alvin? Correct? Yes, Mr. Chair. Mr. Copy, Chair. ma'am. Wait. I'm not done yet. I'm I'll sorry, give you time. Mr. Chair. Okay. Punta tayo sa figure 2. O, ito naman, kausap mo. Ma'am, can I have additional funds for me to be able to file a case? Alvin, gamitin mo na lahat ng connections mo. Busy kami. Yung negosyo namin sa Palawan, kailangan namin gawa ng paraan. Yung sa Clark, yung pinuntahan natin, inaayos na rin namin kasi may tip na ayon sa ang next na pupuntahan. Just call me. Anong need? Magkasama naman tayo mamaya. Figure 3. O, you texted him. Any update? Ma'am, hinintay ko po yung regional director ng Region 3. Sige, ASAP. Si General Rodelbia, paasap ng number sa Viber at para sa staff ko muna. Tatawag sa kanya. Copy, ma'am. Hanapin ko lang po. Contact number. Send ko sa iyo. And then lastly, Alvin, may papalangalan ako sa iyong properties, but we need to talk with my lawyers. Lahat ng mga negosyo namin need matago yung ibang mga properties. Dahil mag-start ng mag-freeze ng asset sa Porac, may advance info naman tayo. May time naman ako para itago yon mga asset. Ipasok ko sa foundation yung iba. Yes, ma'am. Just tell me all the details later sa virtual meeting. You can use me and Ted for your properties. So, are you going to deny this? Ano? Of course, right? Mr. Chair, talagang i-deny ko po yan dahil wala pong katotohanan. So, ito yung ano mo, yung iyong Facebook. Messenger. Mr. Chair, bigyan Is ko that po kayo. your Facebook account Messenger? Is that yours? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Oh, yes. But, Mr. Chair, let me speak po muna kasi may one instance po na ginaya po yung messenger ko. Ginamit ang pangalan ko. Yes po, that's true po. Nireklamo Nakita po mo yung namin yan sa profile pic Facebook. mo, Rose? Yes, Rose, Mr. ayun yung Chair. profile pic mo. Tama po yan. And all those in conversation with Alvin Constantino, that the same profile pic. Well, anyway, of course, you will deny it, correct? Dahil hindi po totoo yan, Mr. Okay, Chair. Mr. Chairman, will be inviting over Mr. Alvin Constantino and Mr. Ted Lazaro in the next hearing, and for us to find out the veracity of the of all of this. Well, allegation din naman to, ano, Rose. Yes, Mr. We Chair. have to find out the truthfulness, ano, of this allegation as well. And how many licensee do you have? 35? No, Mr. Chair. One licensee and 9 service provider. Meron kayo meron kayo sa Cagayan, meron kayo sa Palawan, meron kayo sa Clarkfield. Kapalawan, we don't have po. Sa Mactan, Mactan, mayroon po before. Pasay, Pasay, mayroon po. Parañaque. Paranaque, yes po. Yes. Mr. Chair. You have, yes. Thank you po. Mr. Chair, sakali po ba na mapatunayan ang ginamit po na messenger doon ay peke, maaari niyo po ba akong tulungan para ma-track po yon? Sure. Salamat Rose, po. No, don't worry. We will be fair, transparent, and the very purpose of this hearing is to really find out the truth. Hindi naman po kami manggigisa ng tao dito kapag hindi po totoo. But of course, these documents that are being presented to us, the reason why we are trying to present this is to have the validation. Hindi naman po namin kayo pinipin down. But
if ever na mapatunayan natin na hindi ito totoo, di mas maganda po para po sa atin lahat. Salamat, Mr. Chair. Alright. Okay, so, dito naman po, Mr. Chairman, no, kay, okay, kay Commissioner Paldon, kanina pa si Commissioner, Commissioner, former Commissioner ng Customs, sir, no? Yes, Mr. Chair. Okay. Sir, kasi kanina, si Congressman Luistro, we're asking si Mr. Jimmy Guban about yung how it works doon sa custom. Can you kindly tell us, no? Kasi basically, meron naman kaming konting alam din, ano? Kapag nagdadak na po yung mga vessel. Kasi, Mr. Chairman, I really wanted to find out, no? Kung saan ang pinaguhugutan ng mga custom. Kung paanong nakakapasok itong mga container na sinasabi ni Mr. Jimmy Guban, na a lot of those containers, ang bilis nilang naitatago. So, from the docking ng vessel, ikaw bilang commissioner, what transpired once na they dock? Sir, Mr. Chair, unang-una, since 2017, 5 commissioners has already succeeded me. So the concept of operation Mr. Jimmy Guban has stated, I am not sure if that is still the same concept of operation the 5 commissioners has succeeded me. Wait, Commissioner, ang binabanggit ko po ganito. Once na yung cargo, dumating na po yung vessel. Dumating yung ship, andun yung cargo. Di ba? Parang aeroplano, pag may cargo ka, magbaba doon, di ba? Unang-unang papasok sa aeroplano o kaya sa barko, syempre, yung yung quarantine, di ba? Pasok yung quarantine, doctor, tingnan nila. Pag wala, pasok na kayo mga custom, yung mga Recording stopped. immigration, tapos yung mga custom inspector, tapos tinitingnan na Recording nila in yung progress. mga sequencing ng mga kargong ilalabas. Kasi meron yung discharge ng mga cargo. So what happened? Kasi dito po natin makikita yung mga kargong inilalabas para makita natin, pag dadali sa warehouse, ano na nangyari? Doon nagkakaroon yung maraming sinasabi ni Jimmy Guban na nagkakabayaran di ba? Nagkakaroon ng proteksyon doon sa paglalabas ng cargo from the ship papunta sa warehouse. Ang tanong ko, since nandun na yung custom sa loob ng barko, halimbawa ilalabas, paano magko-commence yung operation on trying to get out all those cargos? Being the commissioner, Sir, yung binabanggit niyang iba, nadatnan ko na yun doon, yung, let's say, yung green lane. Bago ka mapunta sa green lane, there's a vetting process. Ito yung sinasabi niya mga international cargos na, ano sila, yung napatunayan na silang mga honest na traders, sila yung nandun sa green lane. Kasi if you need to inspect every cargo, magtatagal po yun, magkakaroon po tayo ng congestion sa pier. So, ang ginagawa doon, ina-identify yung na-establish ng matitinong importers, sila yung napupunta sa green lane. May binanggit siyang red, at saka meron siyang binanggit na RMO, yung Risk Management Office, they're the ones managing the predetermination of these cargoes to be flagged para buksan siya. Kasi you cannot open all the cargoes So yung napunta sa green lane, yun na yung hindi nabubuksan. Yung na-flag ng Risk Management Office na red, ito yung mandatory na inspectin. Yun po yung binabanggit niya kanina. And I think it's a good practice. Ngayon yung binabanggit niyang banded warehouse, ito po yung mga nag-apply, ang nag-approve po nito is up to the Secretary of Finance, na ito yung mga dinadala yung imported raw materials, they process it dun sa banded warehouse and send it back abroad. Ito yung mga walang tariff. I think there's a law that covers that. Usually nasa PESA po yun, PESA zones. Yun yung sinasabi niyang banded warehouses. di ba, Commissioner, meron niyang tinatawag na manifestation, di ba? Kapag yung master of the ship, dala-dala yung manifestation, sigurado tayo na kapag binigay yung manifestation doon sa custom inspector, alam kung ilan yung ilalabas, alam kung ano yung bigat ng mga cargo. Am I correct? Meron po talagang pre-shipment na documents. And ito yung
ginagawa nung trabaho to ng mga brokers. And then ito yung ini-inspect ng bawat port. We have I think 36 ports nationwide. So may mga port collectors. Yan po yung primary job po nila under the new customs law. So the final authority to release every goods sa bawat port is that's the role of the Pero yung sa manifesto, Collectors. Hindi, sir. Sa manifesto, kasi yung manifesto yung magpapatunay kung ano yung mga cargo eh. Di ba? Ako yung ship, master of the ship. Ako may control nito, pati nung stowage plan. Di ba? Stowage plan, kung ilan yung nakalagay ng mga cargo dyan. Alam ko yung weight niyan. Di ba? Kung alam ko weight niyan, alam ko kung ano yung stowage plan, eto na yung manifesto. Ako yung may ship. Ibibigay ko na ngayon sa immigration, sa custom inspector. Di ba? Ngayon, anong gagawin nila doon sa cargo inilabas nila? Are they going to mag-ano uli sila? Mag-weigh uli sila? Di ba dapat para makita mo kung may discrepancy? Di ba? Ginagawa ba ninyo yun sa custom during that time? again, sir, that's the function of the RMO to predetermine kung ano yung i-flag nila at inspectin based on the manifest. Paano nagbe-predetermine? Based on the manifest, and then paano mo i-check kung talaga yun yung weight ng lahat ng laman ng kargong yan? Merong weighing scale doon talaga para pag napunta siya sa red, i-flag yan talaga, tapos i-inspectin niya ng port. Pinapractice yan? During my time, it's practiced. Jimmy, Your Honor. pinapractice ba yan? Kaya para malaman natin, kasi meron ka allegation that 600 containers have been, nawala eh. Kaya nagtataka ako kung bakit ganong kadami ang nawawala. Sino may problema dito? Your Honor, if I may, from the start, yung sabi niyo pong barko, nandiyan ang mga containers. Pagdating po ng barko sa port, halimbawa Port of Manila, may team po yan. Customs, then immigration, Quarantine. quarantine. Yan po muna ang papasok. Pero before the arrival of the vessel, Your Honor, there was already an advance foreign manifest sa Bureau of Customs. So malalaman mo na po kung yung parating na barko, kung ano ang laman, kargamento. So yun po yung legal declaration from the port of origin. So unti-unti, ang magtatrabaho na po ng mga container, kargamento sa vessel, ay yun naman pong ICTSI, yung port operator. So wala pa po doon, Your Honors, yung custom. Yeah, Dahil doon pa lang yun, iba pa ho yung sabi. So pagkababa po ng container, yung po papasok ang facilitator broker, magdi-declare sila ngayon from the foreign manifest, yung advance manifest, yung licensed broker o representative, magdi-declare po sila ng kargamento nila base po doon sa advance foreign manifest from the shipping line. Okay. So, Ang sinasabi mo, yung mga individual manifest, di ba? Yung foreign manifest na yun, nakukuha na nila. So, alam nila ito na darating. Yes, Your Honor. Okay. Alam naman po. Paano ang consolidated? Halimbawa, consolidated consignee, container. Your Honor, Do they have, ang tanong ko sa'yo, do they have separate na mga manifestation? Your Honor, yan po yung iisa lang ang manifesto niyan galing sa port of origin. Halimbawa, isang consignee, ang nakalagay doon na container ay 5. In fact, minsan mayroon pa dahil may rider pa yan na isa or dalawa. So pagdating po doon, makikita po natin kung ilang containers sa isang consignee ang parating. At kung consolidated siya, doon na nagkakaroon ng palusot. Kung consolidated po, Your Honor, nakadeklara yun doon. Ngayon, pagdating po doon sa palusot, pagdating doon advance, nakapile na ng entry, ready na po yun, dire-diretso with gate pass na yun, nakapalusot na. Ibig sabihin, wala nang opening ng containers, diretso na yung palabas. Lalo na pag ito ay trabaho. Or, nakatimbre sa lahat, kunyaring nawawala ang container, pero trabaho yun. So, yan yung nangyari po sa maraming nawawalang container. Nakuha ko na. So, in other words, Mr. Chairman, doon natin nakikita yung may problema. Most especially because Mr. Michael Yang is a consolidator. Am I correct? That's correct, Your Honor. Yes, Mr. Chairman. And being a consolidator of all these containers na dumarating, nakakapagpalusot sila eh. Dahil nga, walang individual manifestation ang lahat ng mga kargong yon. Consolidated na siya. And I try to have a research about this, Mr. Chairman. I found out that
yung consolidation ng mga consignee, ng mga containers, meron silang isang manifestation lang. Kaya hindi mo alam, iba't ibang mga containers yun, iba-ibang cargo yun, pero kinonsolidate nila, kaya doon na nakakapasok yung mga palusot na sinasabi nila. Mr. Jimmy Guban, can you kindly correct me if I'm, kung mali ako. And after which, na malaman, yung ibang mga cargo doon ay walang individual manifestation, yun ngayon na nakakalusot na dinadala from vessel to the warehouse. Am I correct? Yes, Your Honor, after filing of entries. And doon nagkakaroon ng tinatawag na connivance ang warehouse owner and the warehouse inspector. That's correct, Your Honor. And then, after which, kapag meron ng connivance at ayaw magbigay, so stay ka dyan sa warehouse. Is this correct? That's correct, Your Honor. And after which, na magkaroon ng ayusan, saka lang makakalabas yung mga container na yon. Yes, Your Honor. And then, maglalagay sila ng mga different kind of scheme, like footnote, yung tinatawag na foreign to foreign na, ang tawag doon, foreign to foreign transshipment scheme. International transshipment, Your Honor. Yes, and yung tinatawag natin pass break. Yes, Your Di Honor. ba? I think, Mr. Chairman, ito isa sa mga problema that we need to correct in custom. Because we found out that yung manifestation, yung advance manifestation na nanggagaling doon sa ship owner, yun, kaya natin i-check. But ang problem, kapag nag-consolidate na sila ng kanilang mga tinatawag na mga container, doon na tayo napapalusutan. Doon na nalalagay itong mga droga. Kaya nga, consolidator si Michael Yang eh. Doon niya nagawa, doon niya naitago, doon niya nailabas. With that, Mr. Chairman, I think maraming dapat ayusin sa custom. Specifically itong consolidation of the consignee containers. Kaya, for the meantime, Mr. Chairman, yun lang muna po ang itatanong ko. And I think I'd be asking na lang po mamaya afterwards. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, parliamentary inquiry.